Okay, magandang umaga po sa ating lahat. I believe, just like nga ng pagkakasabi ni Ate Jen, last Sunday ay na-receive natin ang vision. And I really hope today, no, na mas ma-appreciate natin para sabay-sabay tayo mag-launch at para walang mapag-iwanan. Okay? And sana, I just hope, at the onset gusto ko nang klaruhin na yung launch na inaasahan kasi natin, kumbaga may prerequisite. So, hindi tayo makaka-launch kung prerequisite. Ibig sabihin, dapat muna tayong masatisfy bago tayo makaka-launch. So, nililinaw ko na po na sana hindi natin ma-miss yung prerequisite na sinasabi para altogether, we can launch to God's direction. Okay? Anyways, just a brief background. Bakit ako ang magpipreach today? Well, ganun talaga. I really make it a point na every Sunday, I have to get my portion. So, ang first preaching of the year, dapat talaga na-capture ko yon. So, nung last Sunday, nag-post ata ako Sunday night sa My Day ko at nakita ni Pastor yung notes ko. And that's the story. Okay, that's the reason why, sabi niya, mukhang nakuha ko daw ang dapat, kaya naman, ako ang magpipreach. But I had no option. I didn't even have the option of saying no, kasi desire din po natin ang magpagamit sa Lord. And I thank God for this. And so, Psalm 25. Alam ko, yung iba siguro sa atin, after pinresent ni Pastor Joshua, yung sinasabi niyang concentric na presentation, di ba? Parang pinagpares-pares na yung naunang verses sa ibang mga verses sa dulo. Ito kasi, ang Psalm 25, if you may have seen it, but now I am telling it to you, merong mirroring yung mga naunang verses sa iba. So, kino-complement niya. Kumbaga, sinusuportahan ng mga nasa dulong verses yung mga nasa unang verses. So, may pairing po siya. Okay? And, of course, before we start, I'd like to ask 2 questions. Sino dito ang may personal na pagkakakilanlan sa Panginoon? I want a show of hands. Sino ang may personal na pagkakakilanlan sa Lord? Yung iba, anong meron? Sino naman dito yung may relationship na sa Panginoon? Iba kasi yung kilala natin ang isang tao or ang kahit sino man, iba yun sa may relasyon tayo sa Kanya, hindi ba? Sino dito ang sa ngayon masasabi niyang may personal na akong relasyon sa Lord? You know, it's very important na right here, before we set on to the Word, ay alam natin kung ano ba tayo with the Lord. Kilala lang ba natin siya or may relasyon na tayo sa Kanya? Otherwise, we will miss Launch 2025. Wow, mukhang challenging. Una pa lang, na-challenge na sila. But it's one way of really making it personal. Because launching could be, okay, pwedeng ikaw lang, or pwede namang isama mo yung kasama mo sa bahay, or pwedeng makapagsama ka pa ng lahat, pero mas masaya kung lahat tayo sama-samang mag-launch. Amen. And so, may I just enjoin everyone to bow down for a moment and let us pray. Dear God, we thank you for this day. I thank you, Lord, for making use of me to deliver your word today. I thank you, dear God, for what you have spoken to me, which I now shall be delivering to your people. And I hope, dear God, that they receive their portion. And God, I know this is very personal to you, and I hope that today, Lord, as you deliver your words to them through me, God, may their relationship with you become deeper, and may their knowing of you become more professed, O God, in their lives, and may it manifest wherever they are, whoever they are with. God, may you be glorified today. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so meron po akong simpleng PowerPoint presentation dito. Hindi ko po alam kung na-share po ni Pastor Dan. Meron po ba? Meron po tayong yung sinasabi kong prerequisite kanina, may 3 lang naman tayong simpleng gagawin. Okay? Para po tayo lahat ay mag-launch or mai-lift off ng Lord. Okay? The very first one is to trust. Trust that God will deliver you. Sa atin pong professed Christians, na sinasabi natin Kristiyano na tayo, hindi po nawawala ang mga pagkakataong may fears pa din tayo
Or di naman kaya may mga troubles pa rin na nangyayari sa mga sitwasyon natin. Tama ba? Is that true? But our difference is, since we know that we have God and we have a personal relationship with Him, it is our advantage. Kahit pa napakaraming pagsubok o may mga pasulpot na pagsubok or challenges na nakapaligid sa atin, alam natin kung kanino tayo unang tatakbo. Tama? The very first thing that we usually do as response whenever trials come our way, as Christians, is definitely to call upon the one. The one who we believe will deliver us out from whatever trial na nakakaharap natin. Ang kaibhan nun, kung hindi tayo Christian, or di kaya kung kilala lang natin ang Panginoon, wala pa tayong relationship sa Kanya, may mga tendencies tayo na, okay, I'm gonna call a friend. I'm experiencing this, I'm gonna call a friend. Yun ang kaibahan natin. Ano pa ba ang mas ikagaganda nun kung tayo, kilala natin ang Panginoon, alam natin ang powers niya, alam natin na omniscient, all-powerful God siya, at may relasyon tayo sa Kanya. Hindi ba parang mas madaling manghingi sa Kanya ng rescue kapag ganun yung level of relationship? And so, fears, there are so many sources of fears in the world. Nasa mundo pa lang po tayo at hindi tayo exempted bilang mga Kristiyano sa mga kaganapang ganito. But again, our advantage is, even if we experience these trials or these troubles or even fears in our lives, we know that we have one hope, we have one to trust to, we have one to run to, and that is the Lord. And of course, it's important that if we know who God is in our lives, kung alam natin kung sino si Lord sa buhay natin, madali tayong magtitiwala sa Kanya. Di ba? Na-experience nyo ba yun? Na parang, kasi alam mo na si Lord, okay, darating ang exam. Say for example, sa mga estudyante, ikaw yung parang pakiramdam mo, hindi ka makakapasa. O di naman kaya, pakiramdam mo, hindi aabot yung grade mo sa 85 kasi gusto mo mag-cum laude or mag-magna cum laude or whatsoever ka. So may mga fears. Whether we like it or not, may mga injections sa isip natin na mga fears or kinatatakutan natin. But since you have a personal relationship with the Lord, you know that God is the source of wisdom and understanding, then you will trust that you will pass. You will trust Him that you will make it to not just 85, but even way above 85. Nakita po ba natin yon? We are no exempt to troubles. Or di naman kaya nanay ka, takot ka kasi baka bukas makalawa, ubos na yung bigas nyo. Magkano na ang 25 kilos na jasmine rice ngayon? Wow. Diba? 1,375 na. Wala ka nang ibibili bukas makalawa. Pero alam mo na ang Lord, okay, kilala mo siya as your provider at may relasyon ka sa Panginoon. Hindi ba madaling magsabi, Lord, naniniwala ako, ibibigay mo yung bigas bago pa man dumating ang bukas makalawa. That is trusting. But we can only do that with boldness and confidence if we are sure of our relationship with the Lord. It's not enough na kilala natin si Lord. Diba? Dapat may relasyon ka sa Kanya so that you can have that boldness of asking, Lord, alam mo naman. So, kaya mong manghingi sa Kanya, naniniwala ka na ibibigay niya, iaalis ka niya doon sa trouble na wala kang ipapakain sa mga anak mo bukas makalawa. Nakikita ba natin yung picture? I hope it's clear. It's not enough that we know God. It should be paired with we have a personal relationship with the Lord. Do I hear an amen? Not only that, having a personal relationship, what makes us different is, sa Psalm 25, sinasabi dun sa picture sa unaya, I'll bring you there mamaya. Iba rin na sa atin na Christians, no, meron yung Holy Spirit. Kapag kasi meron yung Holy Spirit, meron talagang magsasabi sa atin. And that will strengthen yung power of trusting natin sa Panginoon. And of course, kapag meron tayo ng Holy Spirit, pag nagko-commune siya with us or nakikipag-commune tayo with the Holy Spirit, kasi si Lord naman, the Lord Jesus Christ is not with us physically now. He is represented by the Holy Spirit. So once the Holy Spirit is communing with us
or we are communing with the Holy Spirit, tas kilala mo pa siya, malalim yung relasyon mo, wini-welcome mo yung Holy Spirit, all the more magtitiwala at magtitiwala ka sa Panginoon. Hindi kay, ano na yung nagpapa 5%? 10% na ba kayo? Hindi sa 5-6, okay? Hindi ka dun magtitiwala, kundi magtitiwala ka na ang Lord i-open niya ang floodgates of heaven para sa'yo. That is trusting. You will never be afraid of the future of your children because you know you are living as a parent of today na susundan by the grace of the Lord ng mga anak mo. That is trusting. Maraming uncertainties sa buhay natin. Marami tayong hindi kasiguraduhan. Tama? Kahit Kristiyano na tayo, di ba? Meron at meron pa rin tayong ilo-look forward sa buhay na you may doubt and say, mukhang imposible. But because you know that your God is your Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, the God who is all-powerful, then anything can happen by His grace. Amen. So that is number 1 requirement, to trust in the Lord. Bakit nga ba trust and He will deliver you? Ano yung sinasabi ni David? Can we show the PowerPoint? The simple PowerPoint I prepared. Very simple. Very basic. Meron po ba? Hindi sinend ni Pastor Dan. Okay, so yung verses 1 to 3, pinag-effortan ko pa man din yun no Friday, Pastor. Verses 1 to 3, and then verses 20 to 22. Ito kasi ay song ni David, okay? So sinasabi niya dyan, to you, O Lord, I lift up my soul. In you I trust, O my God. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one whose hope is in you will ever be put to shame, but they will be put to shame who are treacherous without excuse. You know, David, of course, is a believer of the Lord, a follower, okay? And actually, he leads, all right? And in these first verses of Psalm 25, nakikita natin dito how he trusts the Lord. Kasi kilala niya ang Lord eh. So, wini-welcome din niya yung idea na, okay, may mga pagkakataong matatakot siya, o di naman kaya matatrouble siya. Pero kilala niya si Lord, kaya sinasabi niya, nagtitiwala siya na kailanman hindi pinapahiya ng Panginoon ang sino mang tumatawag sa Kanya. That is trusting. I may not show you necessarily yung 20 to 22, pero kung titignan nyo, ganun siya ka-confident na si Lord, nasa trouble man siya, maka-experience man siya ng kahit anong pagsubok, alam niyang hindi siya ipapahiya ng Panginoon. That is David saying it. And the same applies to us today. Yun po yung gusto kong iparating na pareho na lalo sa atin. Because again, namumuhay pa rin tayo sa mundong ibabaw. So all the more, mas prone tayo sa kung ano-anong mga kaganapan, hindi lamang sa mga isip natin, but we experience them physically or even around us and our families. So it pays to do one thing. The very first is to trust the Lord. Amen? Okay. Now, we go on point number 2. So, nagtitiwala na tayo sa Lord. Well, kilala na natin siya. May relationship tayo sa Kanya. May pwede pa bang mangyari? Other than the distresses, the stresses siguro, the troubles, may mga fears pa din, may pwede pa bang mangyaring mas malala? As Christians, meron. And don't be surprised if I say, we Christians, at some point in our lives, still sin. Do we? Are we humble enough to admit that we still sin? And so all the more, we need number 2. That is to be guided. Si David, hindi siya, kumbaga, paano ba yung term? Hindi siya nagmamalinis? Hindi siya nagmamalinis, but he accepts the fact that he still sins. And may mga instances din sa buhay natin na kahit yung mga kasalanang inihingi na natin ng tawad in the past, bumabalik at kumbaga nagwi-whisper sa atin, right? Okay, that's a sign na nabubuhay pa rin tayo dito sa earth. Kasi may mga times, especially if you're getting deeper into your spirituality, into your Christian life, the enemy would whisper some thoughts of, ikaw nga yan dati ginagawa mo nga yan eh. But you see, the power
of the Lord is, He is this merciful and gracious. Know today that even when the enemy tries to distract you and say, you're still this same old person, wala pa rin bago, ikaw pa rin yan. Mamaya, papatulan mo yan. Mamaya, makikichismis ka. Mamaya, magsusugal ka ulit. Mamaya, manginginom ka ulit. Kasi gusto mo yan eh. May mga panghihikayat ang enemy para bumalik tayo dun sa old self natin. But know today that if you have already submitted yourself to the Lord and asked for forgiveness, then you are forgiven. Ihingi natin kay Lord ng tawad. Kahit sa mga puntong ito na sinasabi nating Christians na tayo, hindi ako naniniwala na wala ni isa sa atin ang perfect na. There are still instances in our lives when we fail the Lord. But our advantage is, because we have the Holy Spirit, we are being reminded to humble ourselves again and to know na nagkasala tayo, tanggapin na nagkasala tayo, at may kailangan tayong gawin. Ihingi yun ng tawad. Humihingi ba tayo ng tawad or sinasabi natin, Lord, white lies lang naman yun. Lord, kasi ganito boss ko yun Pwede nating rasunan, irrationalize sa utak natin yun, but we have to humble ourselves. Seek God's guidance, seek God's redirection, and say, Lord, I ask for forgiveness. I have sinned on this morning, a while ago, or kung kailan mo man siya nagawa. Because once we are being freed dun sa kasalanan, once na forgive tayo, the humility is the start of guidance. We are being guided. Kung aaralin niyo po personally, let's look at 4-7, verses 4-7 of Psalm 25. Okay. Ang sinasabi sa verses 4-7, make me to know your ways, O Lord. Teach me, okay, in NIV, NKJV kasi yung sa akin. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. 5. Lead me in your truths and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all day. And then 6. Remember, O Lord, your tender mercies and your loving kindness, for they are from of old. And 7, do not remember the sins of my youth, nor my transgressions. According to your mercy, remember me for your goodness' sake, O Lord. Sa tingin nyo, yung mga taong hindi malalim yung relasyon sa Lord, or di kaya hindi kilala si Lord, sa tingin nyo, alam nila na may mercy at grace si Lord na available para sa kanila? This maybe is the reason why some people can just easily take their lives out of their own hands. This is perhaps the reason why ang daming nade-depress at tuluyan na nga lang nabaliw. Because they do not know that the mercy and the grace of the Lord is available for them sinners, even if they're not Christians. And our advantage as Christians is, we were taught, naturuan tayo ng ilang beses na ang Panginoon, merciful and gracious. But I'm not encouraging that we keep on sinning. Hindi naman po yun. It's just that sometimes, when we lose our guard at nagkamali tayo, we should be humble. Let us be humble. Let us humble ourselves at magbow tayo sa Panginoon, tanggapin at sabihin sa Kanya anong kasalanan ang nagawa natin. And we know, we trust that His mercy and His grace will carry us. Amen. Know that His mercy and His grace are available for you. So once na na-receive mo yung forgiveness ng Panginoon, freed ka. Hindi ba? Malaya sa puso. Masarap magsimula muli, hindi ba? Kapag ka nakahingi tayo ng tawad sa Panginoon. Amen? So after we seek the forgiveness, we know we already have the freedom. What should we do with the freedom? Of course, in order to be guided, kailangan nating mas
malaman pa yung katotohanan ng Panginoon. We should be all the more led, okay, by His truth. So ano yung truth na meron ng Lord? How would we know it? Ano yung mga practical ways para mas mag-guide tayo at mas malaman natin na ang mercies and graces niya ay available nga talaga? Of course, basic. We have to pray every day. We have to read the Word. Hindi natin malalaman yan sa friends natin na busy sa cards, sa friends natin na busy sa Facebook. Hindi natin malalaman yan sa kahit sino pa sa katabi natin na may mga ibang ganap. We should make it personal. Okay? And so we pray, we read the Word, we follow His commandments. These are godly ways after we have been forgiven. May freedom na tayo eh. What is the freedom for? To sin again? Definitely not. The freedom is to make ourselves at least on the way of God. To be godly in our ways. That's it. To be godly in our ways. And simple lang tong mga paraang to. Magdasal. Nakakatamad ba magdasal? That is one way to also deepen your relationship with the Lord. Okay? So that is number 2. Point number 2, we have to be guided because the Lord makes His mercy and grace available for us Christians, still sinning sometimes, and all the more for the sinners sa circle natin. And once freed ka, responsibility mo na ipasa yung truth doon sa hindi Kristiyanong kasama mo or sa hindi pa nakakakilala kay Lord na kasama mo. It comes with a responsibility. Lalo kung kapamilya mo. Because ang sad ata nung maglo-launch ka pero naiwan yung asawa mo? Nag-launch ka, naiwan yung anak mo? Oh, that's so sad. So, especially we are already maturing. So, dapat yun yung mga way forward natin. Sabay-sabay tayong mag-launch. And down to the most exciting. Ito na yon. Lahat excited mag-launch. Sino ba namang hindi? Di ba? Mag-launch saan? Mag-launch sa career, mag-launch sa ministry, mag-launch sa finances, mag-launch, ano pang mga issues nyo? Sa grades? Anong mga launching ang na-visualize nyo? Anong mga mental pictures na meron kayo nung binigay sa atin ang launch? 2025 last Sunday. Kung willing kayong gawin itong pangatlo, hanggang sa pangatlong to, then I have no doubt, every one of us will surely be lifted up. Every one of us will surely launch. The third point is we have to obey. In our obedience, that is for verses 8 to 11 and 12 to 15. Okay, ang liliit. Know that in our obedience, may kaakibat talaga yun na blessings. Ilang beses yun na rin narinig, di ba? In obedience, there is blessing. Ilang beses na rin siguro nating napatunayan sa mga buhay-buhay natin yon. And of course, by God's grace, eto, ngayong umagang to, pagka yung point number 2, once you are being guided, once you have accepted the guidance of the Lord, it's easy to obey. And know today na after nating nag-obey, hindi yung sarili nating kakayanan ang makakapag-thrust sa atin. I mean, T-H-R-U-S-T. Sa rocket kasi, kailangan ko pa tong aralin. Sa rocket kasi, that force, sabi ko, ano yung force na magpo-propel sa isang rocket para talaga siya lumipad pataas? And we call it thrust. And the only power who could thrust us up is no one but the Lord. After nating nag-obey, mag-expect tayo na hindi sa sarili mong kakayanan na makalipad ka. Makalipad? Or maka-launch ka. Okay? It's not by our own might nor by our power, but again, by the Holy Spirit. Only by the Spirit of the Lord. Kasi yun ang representation ni Lord sa atin ngayon. Yung Spirit niya ang meron sa atin ngayon. Okay? So once guided, it's easy to obey. And what will our obedience make? Ano ang maidudulot nun sa buhay natin? Eto na yon. We'll look at
verses 8 to 11. Kapag nag-obey ka, yung PowerPoint ko po, please, sayang naman. Yung napakasimpleng presentation na yon. Kinlip ko lang naman, no? Kala mo naman. Alright. So, obedience. Good and upright is the Lord. Ito ang pagkakakilanlan ni David kay Lord. Alam niya na si Lord, eto siya. Okay? And once that you know who God is, and you know His powers, what He can do, then you have to expect ito mga to. Therefore, He instructs sinners in His ways. We still sin, right? Sinabi nyo kanina, oo. Nagkakasala pa rin kayo once in a while. Tayo once in a while. But because we know that God is upright, He is an upright God, and once we have already humbly accepted what we have sinned and asked for forgiveness, then He can instruct us back to the way. So that is right direction. Once we obey, one of the benefits that it will cause us is bibigay sa atin ng Lord ang tamang direction, tamang redirection kung kinakailangan. Another is, He guides the humble in what is right and teaches them His way. In what is right. Kapag kaganyan, anong meron tayo? Meron tayong favor from the Lord. He teaches us the way. Kasi may mga times din sa buhay na we get to be stuck in decisions. Pero favor ni Lord na nililid ka sa tamang daan na hindi ka mapapahamak or hindi ka mafe-fail. Another is, all the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of His covenant. For the sake of your name, O Lord, forgive my iniquity, though it is great. And others would say, who then are those who fear the Lord? He will instruct them in ways they should choose. Wisdom. What will obedience make? It will give us wisdom. And so if you fear the Lord, if you obey Him, that will give you wisdom. Another is, they will spend their days in prosperity. Prosperity. You also get to enjoy prosperity. Prosperity in health, prosperity in finances, prosperity in any other means. Kasi, you obey. You obey this that He sets. And another is, their descendants will inherit the land. You see, inheritance will not just be for you kung nag-obey ka. The inheritance will be until your generations. Ilang anak meron ka, then you are assured that if you obey the Lord, the inheritance flows until their line. Diba? Ang saya nun. Uncertain ang buhay, pero alam mo na si Lord, siya ang magkukos ng inheritance hanggat sa next generation mo. What a peace that is. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Ito yung very special. Parang while I was reading the Bible, while I was studying this preaching, the Lord was telling me, oo nga no, parang once you obey the Lord, He becomes your confidant. Kasi ang isang confidant, siya yung tao, sa ano natin sa relationships natin, siya yung taong kaya niyang sabihin ang deepest secrets niya. Imagine if i-reveal sa'yo ng Lord ang heavenly secrets. Di ba? Di ba? And how would we know that? It's only by really making the relationship with the Lord deeper, knowing Him more. And it's by following the steps I have given earlier. To trust Him, to be guided. Dun sa be guided, andun dun yung mas dapat laliman natin ang pagkakakilala natin sa Panginoon. And after doing so, it's easy to just do the works already, to obey, sumunod sa Kanya, para ang lahat ng ito, the right direction, favors, wisdom, prosperity, inheritance up to your generations, and becoming His confidant, ay ma-enjoy mo. Ito yung launch. Ito yung gusto ng Lord na ma-experience natin after. Ito na yun. Sinasabi ko, prerequisite talaga yung may relasyon tayo sa Panginoon, kilala natin siya, and we welcome the Holy Spirit in our lives. What do we enjoy if we have that? Hindi ka mawawala sa landas. Maguguluhan ka paminsan-minsan, pero ibabalik ka ng Lord kung saan ka dapat tutungtong. Saan ka dapat dadaan. Pwedeng sa sarili mong kakayanan, hindi mo kakayaning mag-board exam, or hindi mo kayang mag-decide para sa pamilya or whatsoever, the Lord will give you wisdom. I-open ng Lord
ang mind mo to see that this should be it. Naguguluhan ka na. Ano kaya ang pipiliin mo? The Lord will not let you pick something or someone or an option na ikapapahamak mo. Once na sumunod tayo sa Lord, He will give us wisdom. And prosperity. Alam ko, in some ways, pina-experience na ng Lord sa atin ang prosperity. Hindi lamang sa, sa career or finances, but in many other ways. But what more of prosperity can we experience if we deepen our relationship with the Lord, we welcome the Holy Spirit's leading, and we make it a part of our life? And of course, inheritance. Nasabi ko na yan kanina, what a joy it is as parents if we know because of our obedience, the next lines after us are being inherited as well. And of course, becoming His confidant. Ang sarap sa feeling na kaibigan mo ang Lord. 'Di ba? Pero masakit ata yung kaaway ka ng Lord. So pag-isipan natin yan. We all the Lord actually wants to befriend every one of us. Ganun tayo ka-special sa Lord. Very personal. Hindi ibig sabihin na kaibigan na ni Lord si Pastor Dan noon, na kaibigan na rin niya agad si Simo Claire. Their journey were too personal for the Lord until in certain points of their lives, they finally said they are friends with the Lord. Personally, kanya-kanya. Sana ganun din tayo. Sana ma-experience natin lahat tong mga fruits. Okay? O di naman kaya itong mga kung saan tayo pwedeng iangat ng Panginoon, i-launch ng Panginoon towards these directions. Pero, of course, kahit ginawa mo yung 1, 2, 3, kung pumalya yung fuel mo in the middle of the journey, nakalimutan mo siya, nawala yung tingin mo sa Kanya, na iba yung landas mo, sa tingin mo, yung pinag-launch mo, andun ka pa rin, yung trajectory mo, dun pa din. Well, no. The gravitational pull, gravitational pull. Salamat sa trajectory, my dear husband, sa gravitational pull. You know what, because if I were to go back to how I was able to put all this in just one preaching, I had to brainstorm with my husband. Diniscuss namin ang Psalm 25 together. And to God be the glory. So yun, kapag pumalya at yung gravitational pull, binagsak ka on the ground, what do you expect? Kaya nga, very interestingly, tignan nyo yung verse 15. Lahat tayo, all eyes on verse 15. My eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from the snare. Again, I say, as Christians, there will still be times when we fail, or di naman kaya when we lose our guard off. But, kapag ginawa natin yung 1, 2, and 3 points, at medyo shaky ang journey, or munti ka na tayong bumagsak, pero hindi pa naman, let us remember to put our eyes on the Lord. Are ever on the Lord. Huwag nating kakalimutang bumalik doon sa kung sino yung kilala nating Diyos, kung ano yung relasyon natin sa Kanya, kahit pag-aano ka-challenging yung pinagdadaanan mo na ngayon, hindi siya dahilan para bumitaw sa relasyon mo sa Panginoon. Amen. Dahil kahit bumagsak ka na, nandun ka na sa pit or sa ground ulit, siya lang ang makakapag-release muli sa paa mo para once again you can launch. So hindi ko sinasabi na pag bumagsak ka na, tinuldokan na rin ng Panginoon ang chance mo to launch. Again, His mercies and His graces are ever available. Kung ang eyes natin ay nakatuon lagi sa Kanya. Do I hear an amen? May nare-receive ba tayo? Nalilinaw ba yung direction ng 2025 natin? Glory to God. That is the word, and I hope na yung verse 15, ano man ang mangyari sa buhay natin, hindi kawalan ng Lord na bumitaw tayo, pero mas magiging kawalan sa atin, sa life natin, pag tayo tuluyang bumitaw sa Panginoon. Again, the Lord is ever giving chances. The Lord is ever giving graces and mercy. And so let us not
condemn ourselves if at a certain point in our lives ay medyo nasa-shake tayo or what. Again, bumalik lang tayo dun sa truth na ang Lord natin, kaya tayong i-welcome, i-usher muli, at i-launch. Kasi ito yung gusto niyang ma-experience natin. It's a heavenly life on earth. Because in heaven, we enjoy all kinds of favors, prosperity, direction, wisdom. But we can have them to enjoy it on earth. And so, I thank God for today, Pastor Danny. Thank you for giving me the opportunity again. Sabi ko kay Carrie kanina, before I set foot on stage, parang ni-reveal lang sa akin ni Lord na ako pala yung unang nag-preach ngayong 2025. But I was really excited. Friday pa lang excited na ako kasi grabe pala si Lord. Parang kung literal mong i-interpret ang Psalm 25, di ba? Para ang layo niya na. But because of the wisdom that comes from God, His revelation, I got to appreciate more na our lives as our lives, no? If we just personally commit and link it with our Creator, then life is peaceful. Then the heavenly life we look forward to ay pwede pala nating ma-enjoy dito on earth. And so, thank you, Lord. Thank you to my husband for helping me out in this. It was a bit challenging to deliver it, but by God's grace and for His glory, papurihan ang Panginoon. Pastor, Dad, ikaw na po. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Doc Maseng. Thank you. Sabi ko, assignment ko is altar call. Pero, I was just convicted by the Lord to give this illustration. Ang pinag-uusapan po natin, ito pong taon na 2025, ano nga po ba yun? Launch, hindi lunch. Okay. Launch. Para po magkaroon tayo ng mas deeper na understanding kung ano po bang ibig sabihin ng launch. Yung madalas po nating napapanood na mga rocket na pinalilipad, yun pong process na kanyang pong paglipad, yung tinatawag na launch. Okay? Kapag tayo po ay merong business, yung unang bukas, ang tawag po doon ay launching. Ano pa? So, hinanap ko po sa dictionary, ang ibig sabihin ng launch is to throw forward or to release, send off, or to set. Pero si Webster's ay meron po siyang sinabi din na to put into operation or set in motion. To put into operation. And God had given us a revelation that this year of 2025, it is a launching time. Okay? Are we all excited sa launching time po natin? Sabi mo nga sa katabi mo, ilo-launch ka na ng Panginoon. Kung balikan po natin, yung sinabi ko pong mga meaning, ire-release tayo ng Panginoon for this year of 2025. Another meaning is to spring forward. Spring forward. Nakakita na po ba tayo ng spring? Pag yan ay pinrest mo ng mabuti pababa, yung panahon na binitawan mo, anuman ang inilagay mo dyan, maglo-launch po yun. Tataas po yun. And that is launching. And mind you, brothers and sisters, for the year 2025, ito po ang gagawin ng Panginoon sa atin. That we will be launching, whether you believe it or not, there will be launching na mangyayari sa buhay natin. Are we all excited? Sabi mo nga sa katabi mo, excited ka ba? Another meaning na sinabi po ng dictionary is to enter energetically,
to enter energetically. Kaya kung lalamya-lamya ka, mukhang maghihintay ka pa ng isa pang pagkakataon. And if you are not ready for that launching na gagawin po ng Panginoon sa atin, baka po hindi tayo makasabay. Remember, nasa first week pa lamang po tayo or second week ng January, but the promise of God for us, 611 people, maging sa inyong lahat na nanonood online, saan ka man naroroon, God had given us a message for this year that we will be launching. And it is a message from the Lord. It is a word coming from God delivered by the prophet that if you believe, sabi po ng Bible, if we believe on His prophets, we shall prosper. Hindi po na ipipreach ang salita ng Panginoon para lamang ikompleto ang atin pong Sunday service. But I believe every word that comes out from the mouth of God ay nanggaling po sa Kanya. Dahil ang tatanggap po nito, may gagawin ng Panginoon sa Kanya. Kaya pag sinabi ng Diyos, ibe-bless ka, ibe-bless ka. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, pag sinabi ng Diyos, na ibe-bless ka, ibe-bless ka. Hindi ho katulad ng mga kaibigan mo na binobola ka lang. So mind you, brothers and sisters, if you're here in the church and we listen to the word, whatever word na tinanggap po natin, you need to believe that word because that word will accomplish great things in our life. Can I hear amen? Now, launching. Kung magsasalita po ako tungkol sa racket, baka po magkawala-wala tayo dahil hindi po ako nag-review tungkol po sa racket. Pero meron po akong simple na natutunan. Ilan na ho sa atin ang naglaro ng tirador? Alam niyo yung tirador? Ti Ilocano na ket palsiit. Okay? Yun pong tirador, kapag in-stretch mo siya ng mabuti, yung bato na nilagay mo po doon, yung haba o lakas ng pagkaka-stretch mo, yun din po yung layo ng mapupuntahan nung bato na ilo-launch mo. Naintindihan natin? So this is what we call launching. Pero may mga pagkakataon po kasi, meron pong nag-stretch ng kanyang tirador, meron pong bato na dapat po niyang ititira, pero ang binitawan niya yung handle. Imagine niyo po, siguro kaya naging ganito tong ilong na ito dahil ilang beses pong naganyan yan. And you know, brothers and sisters, this is launching. Can I hear amen? Ang Panginoon ay naghanap ng bato na pwede po niyang gamitin, na gusto po niyang gamitin para po sa launching po na ito. And remember, David, nung kinalaban po niya si Goliath, hindi basta-bastang bato ang kanyang ginamit, ang kanyang kinuha. Mga piling bato. Sabi mo sa katabi mo, piniling bato. At pagkatapos nilagay sa kanyang isling, ang kanyang isling po nung araw, hindi katulad ng palsiit, nilagay po sa isang isling, winasiwas, hindi ko alam kung ilang beses, mahirap naman gumawa tayo ng istorya, pero nung nilaunch ni David yung bato, dumiretso sa noo ni Goliath, bumaon, yun ang pumatay sa kanya. And this is launching. Can I hear amen? Can I hear amen? At ang Panginoon ay naghanap ng mga tao katulad ni Dave. Dave, balik ka. Laking bato nito. Tayo ka lang dyan. And this is the target. So sasabihin ko kay Dave, Dave, yun yung target.
At sasabihin ko sa kanya, ikikwento ko sa kanya, gaano kalayo yung target date. At dahil ako yung Panginoon na pumili sa kanya, kinakailangang maghahanap ako ng isang bullet, ng isang bato, na alam kong tama ang hugis, dahil kapag square ang bato, na gagamitin mo sa tirador, you can never hit the target. You know that? Kasi po pwedeng magbumirang o kaya hindi mo ma-target o hindi mo matamaan yung bullseye. So I need to prepare. Can I hear a man? So kinakailangan tong i-prepare. Mukhang malaki ang tiyan, tabasan. Medyo malaki yung ulo, kinakailangan mong tabasan. Naintindihan po ba natin? Yung kanyang ego, yung hindi niya pakikinig, yung kanyang kayabangan, yung kanyang kalokohan. Naintindihan po ba natin? Kinakailangang linisin ng mabuti. Dahil katulad po ni David, merong target ang noo ni Goliath na kinakailangan niyang pumili ng bato dahil kinakailangang ma-hit yung target. And you know, in this launching na pinag-uusapan po natin, remember, lahat po tayo yung maglo-launch. Can I hear a man? Hindi lang yung kaibigan mo, hindi lang yung member sa church na kakilala mo, lahat po tayo ay maglo-launch. And thank God, dahil pinili po tayo ng Panginoon. The first message for the year 2025 is a message for you, very personal. So when you receive the Word of God, last Sunday and even the very word today, huwag mong isipin ito ay para sa ibang tao. Ito ay para sa akin. Can I hear amen? And don't you know na pinili ka ng Panginoon dahil meron siyang purpose sa buhay mo. Merong objective ang Panginoon sa buhay mo. Merong target na dapat mong marating na yon ang pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. Are you with me? But you know, ano po sabi ng verse 1? Pwede po bang basahin natin? 25? Chapter 25? Can we read it? To you, O Lord, I lift my soul. Verse 2. In you I trust, O my God. Do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. Verse 3. No one whose hope is in you will never be put to shame, but they will be put to shame who are treacherous without excuse. Bilang pinili ng Panginoon, na gagamitin niya to launch, the trust na sinasabi po ni Mase kanina is very important. Can I hear amen? So Dave, you need to trust God. Ano man ang process na gagawin niya sa iyo, pinakita niya na sa iyo yung target. Pero kung dito kanya siguro inilagay, at pagkatapos bibitawan kanya, baka dito ka lang makarating. Naintindihan po ba natin? Kaya nga po, kinakailangang i-stretch. May mga pagkakataon na para bang, imbes na umabante ako, bakit ako umaatras? This is preparation time. Can I hear amen? Kaya nga, merong process na ginagawa sa ating lahat. Dahil, huwag kang magmadali. You need to listen to God. You need to wait upon the Lord. It is because for you to reach the target, merong dapat preparation time. Can I hear amen? Uray inapoy, nung masyado mong minamadali ang pagkakaluto at ihahain, hindi po masarap yan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, matuto ka maghintay. May process ang Panginoon. Can I hear amen? And so, God, pinaprocess po niya tayo. At yung process na ginagawa po natin, niya sa atin, kinakailangang merong buong pagtitiwala tayo. Yan ho ang sinasabi ni Mase na trust. Can I hear amen? Can I hear amen? Hanggang sa mararamdaman mo, mukhang naka-full swing na, pero kinakailangan mo pa rin maupo.
And this is waiting upon the Lord. At doon po sa waiting na sinasabi po natin, sabi po nung topic ni Mase, be guided. It's because you need to receive that guidance from the Lord. Can I hear amen? No Ilocano ka kuma, digijay nalaing nga agpalsiit kakabsat ket masapol nga kaluban da pa dyan may isang nga matada. No itawit kahinan kilita mo kan napya. Tase masingan na mo yung target mo. Naunawaan po ba natin? Amen? Can I hear amen? Kaya nga kahit anong baril na bibilhan mo, merong sight. At ang sight, kinakailangan pong i-align ng mabuti. Pero lang kung shotgun ang gamit mo. Yung pinaputok mo, boom! Di mo alam kung saan tatama. But you're not a good shooter kung ganyan. Ito po yung tinatawag na preparation time. Doon po sa dictionary nung nabasa ko, to spring forward. Dumarating po yung panahon na parang pinepress ka ng Panginoon ng sobra. Naramdaman po ba natin yon? Ilan ho sa atin yon? Ang nakaramdam no, parang pinepress tayo ng Panginoon. Yung ba tuwan-tuwa ka sana na magkaroon ng pera pero walang-wala? Yung gustong-gusto mo na magka-boyfriend pero hanggang ngayon wala rin. This is pressing time. Do you understand? Can I hear amen? You are praying for something na hindi dumarating. Pero pinipress ka ng Panginoon. Yung spring, kinakailangang ibaba. Naunawaan po ba natin? And Dave, this is what God is doing. It's a process. Amen. Kahit to po doon sa tirador na pinag-uusapan natin, hindi po pwedeng hindi mahigpit ang hawak mo doon sa bato. You need to press it well and stretch well. Can I hear amen? And aim for the target. Process ang tawag po dito. The guiding of the Lord is very important. Ano sabi po ng verse 4? Verse 4. Can we read it? Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Can we read it again? Verse 4 muna. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Hindi yung sinasabi ng tao, anak, kanya pa lang kukwaim, ingkan. Hindi po yung sinasabi ng kaibigan mo. Hindi po yung suggestion of the world. But you need to wait upon God and ask God, show me your ways, O Lord. Teach me your path. Can I hear amen? You need to listen to God. You need to listen to God's word. Huwag ka na mag-absent ng every Sunday. Kapatid, kaibigan, napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin. Be connected with the church. Be sure na meron ka pong concentration sa pulpit ministry because the Word of God is very important. You need to have your Bible and meditate on your Word, on the Word of God every day. Joshua chapter 1, verse 8. So preparation. Can I hear amen? At nung tininingnan ng Panginoon, tinitingnan niya yung kanyang bala, yung kanyang bato. Kino-compute po niya yan because God is all-knowing God. Can I hear amen? Alam niya ang bigat. Alam niya yung size. Alam niya kung gaano kahaba yung stretch na dapat i-prepare. Pag-press ng spring. At alam nyo, ito po yung pinakamahirap na gawin ng tao. The waiting upon the Lord. The preparation time. Can I hear amen? Young people, don't be so excited of having girlfriend or boyfriend. Listen to God, especially to His preparation. Because I'm telling you, you are not prepared yet.
Can I hear amen? Marami po sa atin, ang dami nating mga pangarap, but the question is, ang pangarap mo, prepared ka ba? Pinaghandaan mo ba? Nagpa-process ka ba sa Panginoon para dyan? That's why ang dami po kahit Kristiyano na fail sa bagay po na ito. Ang daming gustong magkaanak. Pero alam mo, si Sarah, 90 years na naghintay, preparation para lang magkaroon ng Isaac. For Abraham, he waited for 100 years. Preparation time is not easy. Gustong-gusto ninyong kumain ng cake, pero alam nyo ba kung gaano kahirap gumawa ng cake? Lahat tayo excited kumain ng lechon, pero alam nyo po ba kung gaano kahirap mag-prepare ng lechon? Si Brother Rolly lang nakakaalam niyan. Yung paghahanap ng baboy, panguhuli ng baboy, pagkakatay ng baboy, paglilinis, at yung pagbabali-baliktad ng ganyan, kung kayo kaya gagawa niyan, baka sabihin nyo, lechong manok na lang. Because preparation time is not easy. Can I hear amen? Can I hear amen? Ano kaya, kung ako si Lord, ipe-prepare ko si Dave, tapos mamaya nagpe-prepare ako ng isang gamit para sa kanya, tapos mamaya-maya yung aking kung saan-saan pumupunta. Nakuha niyo ba yung punto niyo? And then I will call again, Dave, where are you? Likas sa tao, sasabihin niya, nandito lang, nagre-rest lang, pero iba na ginagawa. Kinakausap yung kalaban. So anong gagawin ko? You sit down, you prepare. At alam mo, Dave, nung ikaw ay tumayo, yung spring, at yung spring, hihilahin ko na naman. Ipe-prepare. Hindi po ganun kadali. Bago ko pauupuin ulit yung aking bala. Alam mo, ganyan-ganyan ka. Yung pine-prepare ka ng Lord sa tagumpay, pero kung saan-saan ka pupunta, kung ano-ano pinaggagawa mo. Nakuha niyo pa ba yung point? But everyone is excited. Oh, it's launching time. It's launching time. It's launching time. Oh! Don't be excited of the launching time if you are not prepared at hindi ka nagpa-process sa Panginoon. Do you get my point? Okay, minamadali mo yung launching. O pwede ka namang mag-launch. Pero yung iba hindi sa target pumunta. Nakuha po ba natin? It's a waste. So anong gagawin ko ulit? Come. I need to prepare you. Can I hear amen? Pero kapag ready ng lahat, ano sabi pa ng verse 15? Pwede po ba natin makita yung verse 15? Hallelujah. Nakukuha po ba natin? Can we read it? My eyes are ever on the Lord, for only He will release my feet from the snare. At kapag naka-ready na po yan, Dave, yun yung target. And I will be with you till the end of the age. Narinig na po ba natin yun ang pangako ng Panginoon? Can I hear amen? That I will never leave you, I will never forsake you. Wherever you go, I will be there. Aakyat ka man sa langit o sa ilalim ng lulupa, nandun ako. So, meron pong pangako sa kanya, I will be with you. Pagdating mo dun sa target, Dave, nandun din ako. Because God is omnipresent. So, preparation time. Preparation time. Everyone is excited for the launching time. Pero gusto ko sabihin sa inyo, meron pong process na dapat po nating dadaanan.
And you need to have the focus. No question with my God. Dave, nakafocus na tayo. 12 o'clock. Can I hear amen? Can I hear amen? Are you ready? Dahil alam po niya, nag-submit siya. Nagpa-process po siya. Now, 1, 2, pwede po ba tayo na sumabay? 3, launch! Can I hear amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Thank you, Dave. Kung naintindihan po natin ang itinuturo ni Mase kanina, trust is very important. Tayo na pinili ng Panginoon, meron po siyang pagdadalhan sa atin. Pero kinakailangan mo magtiwala. Minsan may ginagawa po ang Panginoon sa atin. Parang, mapagbiro po kasi ang Panginoon ko minsan, ano? Alala ko po yung bulag eh. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? Eba natural. Bulag eh, gusto gumaling, siyempre, di ba? Anong ginawa niya? Gumawa po siya ng putik, dumura, gumawa ng putik, pagkatapos nilagay doon sa mata ng bulag. At sabi ng Panginoon sa kanya, sige, lumakad ka, pumunta ka doon sa, go to Siloam and wash your eyes. Bulag na nga, tinapalan mo pa ng putik yung mata. Ano kaya sabi? Kung kayo kaya yon. Siyempre, baka ganito tayo. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, okay lang ba yung ginagawa mo? Pinaglalaroan mo yata ako. At nung sinabi ng Panginoon sa kanya, go and wash to the Siloam. Tinitingnan siya ng Panginoon. But you know, the trust nung bulag, sa process na pinagagawa ng Panginoon sa kanya, he submitted. And after he obeyed, na-reach po yung target. Yung walang eyeball since birth, nagkaroon. Alam mo, kapatid, sumunod ka lang sa Diyos, you will experience His miracle. Can I hear amen? Paano ang pagsunod sa Panginoon? Ang ibaba ang atin pong ego, ang ating kayabangan. Dahil higit sa lahat, mas alam ng Diyos kung ano po nararapat para sa atin. The world will say, oh, hindi tama yan. Mali yan. But whose report will you gonna believe? I will still believe kung ano ang sasabihin ng Panginoon. Amen. Preparation time is very important. The target is already there. Prepared. 2,000 years ago, nakaprepare na. Kinakailangan mo lamang magpa-process sa Panginoon. Kinakailangan mo lamang mag-submit at magtiwala ka sa Panginoon. And be guided accordingly. Can I hear amen? His grace and His mercy are always available for you. Binigyan din po yan. And that you need to obey. Kapatid, kapag ito po nagawa natin, the launching for this year is very possible. Amen. Yung pangarap mong career, matatanggap mo. Yung pangarap mong negosyo, yung pangarap mong kita, yung pangarap mong ministry, ang lahat ng mga pangarap mo bago ka nangarap, pangarap ng Diyos yan para sa iyo. Matuto ka lamang sumunod sa Kanya. The promise was already given. At ang nangako po sa atin, hindi tao, kundi po ang Panginoon. Amen. Can we sing the worship song kanina before we close in prayer? Are we all excited to launch? Ilang ho excited mag-launch? Lift your hands. Hallelujah. We need to prepare ourselves. Alam ko po, nananampalataya po ako
lahat po tayo magla-launch. Lahat po tayo. Susunod lamang tayo sa Panginoon. The worship. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Shall we all rise and worship the Lord? Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Come on, sing it again. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine into the shadows. Burn like a fire. Can we declare it again? Hallelujah. Your name is power. There is power in His name. Your name is healing. Your name is life. Come on, declare it. Break every Break stronghold. every stronghold. Shine into the shadows. Burn like a fire. Can we speak it again? Say it again by faith. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, there is power in His name. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, sing it again. Hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, church. Everyone, I want you to lift your hands as high as you can. It's time to believe the Word of God.
There is power in the name of Jesus. Break every stronghold. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. For the very last time now. Oh, there is power in His name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Lord, nakikita mo ang bawat kamay na nakataas sa iyo. We're all excited, oh God, for the launching of 2025. It is your word, it is your promise. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, if we believe in you, we shall be established. And when we believe on the prophets, we shall prosper. Your word was delivered. We receive it, O God. And now let that word, O God, come into our hearts. Move in your own very special way. Process us, O God. At Panginoon, we will submit to your word, O God, and to the process na gagawin mo sa amin. For we believe the target is already there. And now you are preparing us, O God, for the launching. And this year will be a very special year for all of us. Ang dami naming mga failures, ang daming hindi namin nagawa, Panginoon, noong nakaraang taon. But you have given us the word. So today, Lord, we thank you for the very word. Thank you, dear God, na nakita mo kami, pinili mo kami, and you called us by our own name. And now, Lord, you are putting us in a place, oh Lord, that you are preparing us. For we believe, Lord, the best is yet to come. At Panginoon, may mga nag-launch na. But kami, Lord, we are still expecting for the best. If you are expecting for the best, if you are still willing to be processed by the Lord, I want you to lift your hands as high as you can and tell your Jesus, Lord, I will submit. I will follow. I will focus on you. Sabihin mo sa Panginoon, the launching will be coming very soon. Yes. You will surely reach the target. You will surely reach the target. This year is a special year for you. This year is a very special year for every one of us. There will be promotion. There will be healing. Yes. Hallelujah. You will reach the other mile if you believe. So Lord, sa araw po nito, may you touch every hands lifted up to you. And now Lord, I pray in the name of Jesus, fill your people with your Holy Spirit. Fill them with your power. Fill them with your grace. That Lord God, the moment, Panginoon, na kami ilo-launch mo, the moment, Lord, that you will shoot us, the moment that you will release us, we are prepared, Lord, not only to fly, but to soar.
Because we believe you will be with us, O God, in the whole process. And to soar until we reach the target. At Panginoon, alam namin, at the end, we will declare, Your Lordship, Panginoon, ang nangibabaw sa buhay ng bawat isa sa amin. So Lord, tonight, I release the blessing for all your people. I speak blessing for all your people now in the name of Jesus. I release even your Holy Spirit, O God, to fill them. I release, O God, your power and even your anointing. The anointing that will break every yoke. Na anuman ang disturbances nila, Panginoon, sa preparation time, we will break it, O God, by the power of God, by the power of the Holy Spirit, with the anointing that you had given us. And Lord, we will submit to your perfect will. At alam namin, Panginoon, once you will release us, your Spirit will be with us. Your presence will be with us. And we will reach the target, O God, for your glory. Can we just say to God, Lord, I will reach the target for your glory. Not for our own glory, but for the glory of God. Yes, thank you, Jesus. Lord God, I release healing for your people now, soul, body, and spirit. I speak all kinds of breakthroughs to be upon them. Bless even their finances. Bless all the works of their hands. At ang dalangin, Panginoon, sa araw po na ito, we will experience you, O God, even in our homes, even in our bed, wherever we go. The preparation time, Lord, we will submit because we believe in our hearts something great will going to happen. Something great will going to happen. Something great will going to happen into your life, into your family, in your career, in your business. Something great will going to happen. Believe it in the name of Jesus. Believe it in the name of Jesus. There will be launching na mangyayari because God had given us this promise. Thank you, Jesus. At Panginoon, ang aming dalangin sa aming pag-uwi, samahan mo po kami ingatan. At Lord, hanggang sa makarating kami sa aming mga pansamantalang tahanan, kasama namin, Panginoon, ang lahat ng iyong mga biyaya at habag. Lord, thank you. May you bless even those people watching online, wherever they are. Touch them, Lord God. Release your blessing to your people, Lord God. Heal them in the name of Jesus. At Lord, sa araw po na ito, maingat na po naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, and everyone will shout and say, Amen. Amen. Pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabihin mo sa kanya, be ready for the launching.